Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Andrew Busito. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Sa iRadio mga husay nagagamanga, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi magpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalaga.
ibang naraisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Maraming salamat sa'yo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat sa iyo, Jesus. Salamat. Nako, bilis ng panahon. Good morning guys! Good morning Metro Manila at magandang gabi Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Friday. Happy Friday! Friday the 13th at Sabado naman din sa inyo, which is Happy Valentine's Day sa inyong lahat dyan. At in behalf of Mamshi at ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Hanggang ngayon ay magkakasama pa rin tayo na nag-aaral ng salita ng Panginoon. And weekend na naman, siyempre pasalamat din tayo dahil isang linggo na naman nakaraos, nakalipas. Ito pa rin tayo at nakatawid na naman tayo for every day, every week, every month, every year. Diba? Yan ang dapat nating pasalamatan sa Panginoon. Minuto at maya't maya, lagi tayo magpasalamat dahil pag nagpapasalamat tayo kay Lord, alam naman ninyo, blessing upon blessing ang darating. Tonight mga kasama natin, Pastor Andrew Busito. Ayan. Mamaya abangan po natin yan. Maagang papasok yan dahil alam nyo na weekend, si Papsi, palayo ang distansya na pupuntahan ko na ngayon. No? So, ang trabaho madali, pero yung mga biyahe ang lalayo. Nakakapagod magmaneho. Yan. So, tapos ang hirap pa nito, hahanapin mo na sa may mga lintik na mga computer na yan kung saan nilagay. Nakakapagod talaga. Yung iba kasi mga empleyado kung saan nilalagay mga computer nila, no, tinatago ata sa ilalim ng cabinet nila. Ewan ko ba sa mga yan. Anyway, bumati na tayo. Umpisa na natin, mapapaaga tayo. At sa mga nag-aalmusal dyan, pahingi naman, Paps, hindi pa kumakain. Pagdating ay sabak kaka dito sa studio para mag-set up. At Mamsi ay binati ko na ng Happy Valentine's Day. Kaya ang lola ninyo inuubo. Ayan. Kaya, tama sinabi ko. Kaya hindi ako umuwi. Isa rin sa kinakatakutan ko yung kinakatakutan ko yung ubo. Dahil last time na umuwi po ako dyan, nung kinasal yung brother ko, hindi ako inuubo ever since nang umuwi ako dyan, inubo na ako. Hanggang ngayon. Kaya pagka nainitan ako ngayon,
inuubo ko. Si Mamsi, ganun din ang nangyari sa kanya. So, binigyan siya ng antibiotic ng kanyang pamangkin na doktor. Hopefully, gumaling na siya. Pag kinakausap ko, parang may halak. Anyway, pagaling ka. Pahinga naman dyan. Puro kasi lakwatsa, lakad, isang buwan. Isang linggo na lang natitira sa iyo. Anyway, bumati na tayo. Uno sa atin, Lizard Elaine Gonzalez. Yan. Yan ang numero 1, number 1 sa listahan. Lagi na lang nandyan. Ayan. Siyempre yung aking isa pang inaanak dyan. Mary Grace Kabiting. Hindi, maraming mga people ngayon dito sa atin. At may mga listahan ko. Siyempre, yung beauty queen natin, huwag kakalimutan. Astora Meredith. We have attorney from the head. Ang dami ko nalagpasan. Si Marichu Gamos and of course, ang isa pa natin inaanak dyan. Ang dami anak ni Papsi sa labas talaga naman. Oo. Sabihin malikot si Papsi. Negative po. Marichu Gamos, hello. Sino mga nagtodits? Ami Bito. Ito, lagi nag-check-in dito pero hindi ko na matanda na itsura nito. Ano kaya? Ayan. Galing mo! Kalimutan ko na itsura niya. Kasi isang beses ko lang ata nakita ito. Tapos nakalimutan ko na yung ano. Who else? Sa mga nandito. Klang Klang Ramakul. Ito, isa pa ito. Ito, pag nakita ko ito si Klang Klang, kukurutin ko ito. Isang kurut lang ng nail cutter ang gagawin ko rito. Ayan. Sino ma? Aba, ang aking sister. Hello, kaka. Kamusta ka na dyan? Happy Valentine's Day sa iyo dyan. At syempre, Mel Cruz. Hello, Mel Cruz. Kamusta kayo dyan? Maya Pabengi. Happy Valentine's Day sa inyong lahat. At kung meron kayong ka-date, tuloy ninyo yan. Ano daw, beauty queen yan, Popsi? Si Ami dito? Hindi. Mali. Hindi ko pa nga nakalimutan ko na nga itsura niyan. Oo. Pero ang balita ko, si Ami Bito uuwi ng Pilipinas yan para makipagkita sa inyong mga kababaihan. Oo. Makikipag-showdown sa mga sipag ladies. Ayan. At mamumudmud ng salapi. Aba, kita mo nga naman, Galing mo! Sana all. Mga mayaman yan. Alam nyo naman yan. Ano yan? Retirado. Mga retire yan. Mga tumatanggap ng biyaya sa gobyerno. Kaya pag namit niyo yan si Ami Bito, mapulahasang. Ako, next year na lang babawi si Popsi. Okay, mag-alala. Ladies, guys, sa inyong pagbabalik. Ang pagbabalik ng ape. Ayan, oo. Babawi si Popsi next time. Pag itutuloy natin yung ating panata from Manila to Baguio. Ayan, tutuloy natin yan. Don't worry. Tutuparin ko yun lahat yun. So, bring your own tubig. At syempre, dapat may dala rin kayong payong. Jocelyn Spena, Aru Josco, Maya Pabengi. Hello.
Nanong Burino, Nanong Lagyong. Ewan. Ano, noted ba? Oo, nibang gown. Oo, siyempre, naka-gown kayong lahat, ano. Diba? Para masaya. At siyempre, gaya ng dati, pagkatapos nating maglakad sa Baguio, naghahanda naman ako ng masarap na kainan. Yan. Gagawa tayo ng, kakain tayo, magmumukbang tayo ng fishball. Yan, mga tusok-tusok na ganyan. Naku. Diba? Healthy yan. Isda. Sinong sasama, ha? Lang sasama ka sa Baguio. Maglalakad tayo Manila to Baguio. Bring your own tubig, ha? Sinama ko na nga kayo sa Baguio. Ako pambibili ng tubig ninyo. Sobrang naman kayo. Ayan. Wala si Kaambo ngayon nating co-pilot kasi meron siyang kaganapan. At si Ma'am si din ganun din, ano? Walang tigil ang lakwat siya na ito talaga. Oo. Ayan. Sinabihan na siya na kanyang pamangkin na doktor, magpahinga ka naman, ante. Simula nung dumating ka, hindi ka na pumirmi sa bahay. May katokwiran din naman, ano. Dahil, bumiyahe ka ng 17,000 miles. Tapos, nakatenga ka lang sa bahay. Aba, siyempre. Natural yun. Ano sabi mo, Lala? Ay, Ami Bito? Ay, nako. Maglilibre po yan pagka nakauwi. At kuhanin mo lang, Ami Bito, yung ikontakin mo lang si Attorney Lala. At sasamahan kanya sa sipag. Yung nga lang, may patakaran doon. Alam mo, pagka first visitor, kinakailangan naglalaglag. Alam mo na, ibig sabihin nun, kinakailangan may blessing kang dadalhin. Yan. Obligasyon nyo, first timer. Second, balik mo, bibigyan ka namin ng 1% discount. Yan. Okay, pero may pakain ka naman. Huwag ka mag-alala. Susulitin natin yan. Ano? Galon ang dadalhin daw ni klang-klang na tubig pag pumunta ng Baguio. Diba? Hindi. Promise, guys. Lagi ko napapanaginipan yan na pag nakauwi po si Popsi dyan next year. Medyo magaang-gaang ng sitwasyon ni Popsi by next year. Itong year na ito, nag-uumpisa uli dahil maraming kaso dyan sa Blue Ribbon Committee at baka pati ako madali dyan. Hindi ako kasali dyan. Contractor din tayo pero hindi contractor ng DPWH. Ayan. Maraming mga ghost project. Kaya si Popsi dito na lang sa Amerika dahil walang ghost project dito. Puro lahat dito visible. Nakikita ang trabaho. Okay, ano daw? Ay, nako. Sino pa ito? Isa. Alona Lopez Velasco. Hello, Alona. Kamusta dyan? Happy Valentine's Day. Ayan, medyo sumasablay na naman lalamunin ni Popsi. Kulang sa tubig. Walang tubig. Wala si Mamsi para mag-abot ng tubig. Ayan. And sana magandang inyong weekend. Valentine's Day ngayon. Sorry guys, wala tayong, sana meron tayong yung tradition natin ginagawang send your love notes. Alam niyo naman na
naiwan si Papsi ng eroplano at si Mamsi lang ang dumiretso diyan sa Manila, sa Pilipinas. Maulan daw sa inyo. Totoo ba yan? Maulan? Valentine's Day, maulan. Alam niyo ba guys, yung kabataan ko kabataan daw, parang matanda na talaga, no? Pag Valentine's Day, yung college ako dyan sa UE Recto. Diyan tayo nag-aral noon sa UE. Nako, alam niyo naman ang labasan dyan tapat ng sinihan. Ano yung mga natin dyan? Sidels. Meron pang shakies nung araw dyan May banda-banda pa nung araw dyan. Sino ba nakapag-aral dyan sa UE Recto? Ang mga taga... Ano tawag sa... University Belt. Yan ang tawag. Kasi magkakatabi yan. UE, PSBA, FEU, nakalimutan ko na isa. Eskwelahan ni Mamsi yan nakalimutan ko na yun. Anyways, andyan din ang UERM, UST. Yan. Dati ako UST, first year college ako, engineering ang kinuha ko. Wala. Nasirang tok-tok ng ulo ni Papsi sa kababasa ng formula. Kaya nag-accounting na lang po ako. A1, A2, A3. Kasi ng nanay ko, sundan ko yung kanyang yapak dyan sa BIR noon. Si mother kasi ay sa BIR nagtatrabaho dyan. Unfortunately, si Papsi po ay dalawang kinuhang kurso, isang computer at saka accounting, pinagsabay. Kaya hindi ko nakuha yung gusto ni mother na maging accountant ako, so ituloy ko yung kanyang career kasi pumunta na po ng America nag-abroad na po si Papsi noon. Ayan. Ano daw? Pauline Kabigting. Hello, Pauline. Happy Valentine's Day. Yung mga Kabigting sisters, isa sa mga plano ko rin na mamimit din yan. At si Pastor Maribik naman, anong sabi? Wala daw ka-date. Kasi umuulan. Anong connection, di ba mas masarap yung umuulan pagka may ka-date? Yung parang kanta ng tuwing umuulan at kapiling ka. Galing mo! Ayan. Yan. Yung sabi ko guys, nung college ako, pag umuulan, si Papsi noon, maraming mga lumalabas lang. Ayan. Lumalabas lang ng recto. Yan. Kumakain ako doon yung mga masasarap na tsibugan dyan, yung Pinky Pop ba yun? Yan, sikat na sikat nung araw yan. Tsaka yung tapat nung uy, nabi pinatutugtog ko. Mariano, garbo nawala sa alimutan. Napasarap ng daldal. Kasi daldal baka mamaya ma-SPG tayo rito. Mahirap na. Mareklamo tayo. Buti na lang. Ay, naka. Pero guys, weekend na naman. Enjoy lang natin tong weekend na ito. Bukas si Papsi ay maglilinis, maglalaba. Oo, dami mo laban. At saka yung mga pinatuyo na sinampay. Ayan. Patay ako. Hindi ko pa napaplansya yung mga t-shirt ko. Paplansyahin ko na lang bukas. Kaya si Papsi, labadaming labango. Marami ako paplansyahin bukas. Okay lang yan. Sa isang banda, tahimik naman ang buhay ni Papsi. Walang maingay. Walang nagsasabing, ay, hindi ka rito. Ito,
halika dito. Walisan mo ito. Talaga naman. Okay lang. Isang linggong mahigit na lang. Ay, nako. Ay, isang linggo na lang natitira sa akin. At babalik na ang lola ninyo. Ayan. Ayan ang, alam mo, Pastora Maribig, yan ang dapat tong counterpart, si Ami Vito. Ha? Eh kasi bakit kamo? Ano yan eh? Rumarampa yan. Rumarampa. Mga, ano yan, nagbe-bathing suit yan. At yung mga bathing suit niya, may mga lisensya yan. Ewan. Ano ba yan? Tama na. Baka masabi na naman ako. Nako, pigil na pigil. 2 minuto na lang guys, sa Station 90 na tayo. Huwag kayong aalis, nag-live tayo, nagba-broadcast dito. Nag-iisa lang si Papsi. Ang hirap pala nag-iisa, no? Merong advantage, merong disadvantage. The good news, walang nagse-sermon. Ay, baka dyan lola ninyo. Yun ang good news. Walang sigaw ng sigaw. Aray! Mapriso ka! Bad news, ikaw gumawa lahat ng trabaho. Eh, ganun talaga. Ayos lang. Parang sakto lang. Sakto lang naman. Paminsan-minsan lang makaranas naman tayo ng ano, na solo mo ang buhay mo. Minsan nagmumuni-muni ako sa labas. Nakaganon ako. Okay lang ba mag-isa? Mga ganun ba? Parang sabi ko, okay lang, pareho lang. Tahimik, pero malungkot. Walang maingay. Ay, naku buhay. Wala. Inaasar ko lang lola ninyo. Station 90 na ta. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Andrew Musito. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Dulo ko na naman switcher ko. Ang oras po natin, meron tayong 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Live po tayo nagbo-broadcast dito po sa Bellflower, California, US of A. Okie doke, happy Valentine's Day sa inyo lahat. Welcome again for ating weekend show dito sa iRadio. Para si Papa Jack ka. Ay, Papa Jack! Hindi, ayaw ko nun. Medyo sensitibo yung usapin nila doon. Tama na yung mga pag-usapan natin yung tungkol kay Lord. Walang alam mo pag pinag-uusapan natin yung tungkol kay Lord, hindi tayo mauubusan ng sasabihin. Pero pag-usapan na yung mga marites, pag marites, maglaban yung mga malamang walang katapusan din yung mga marites na yun. Pastor Andrew. Minsan, di ba? Ikaw, pansin mo, Pastor Andrew. Mamaya, pag live mo, tatanungin kita. Papipiliin kita. Okay lang ba mag-isa? Or may kasama?
Ay, nako buhay. Baka mapriso ako rito. Alam mo na. Agay! Mapriso ka. Nag-iingat. Ilang tulog na lang. Babalik na. Ala na, babalik na siya. O, ayan. Lumilipad na. Pastora Ellen, the generous ng ating Koreanang pastora. Happy birthday nga pala kay kanyang Lovey Dudes. Nag-celebrate ng kanyang birthday. Ayan. Sana all. Successful yung kanyang birthday. Ayan. Nairaos din. Ay, nako. Maya-maya ng konti ay meron tayong papakitang video. Ready na ba? Hindi pa. Roxy Culibaw, hello! Ay, nako. Tatawa-tawa ka, Pastor Andrew, ha? Sagutin mo tanong mamaya. Alam ko minsan nagtatanong ka rin. Diba? Mga kalalakihan niya nang lagi sinasabi. Ano kaya feeling na nag-iisa? Ay, nakabuhay. Malaking usapin to mamaya. Kababaihan naman pag di tayo nakikita na nagwawala. Lagi naman tayo hinahanap. Ay, nako. Ay. Tawagin na kaya natin, Pastor Andrew. Pasok na dyan para kwentuhan tayo. Saglit. Pastor Andrew, pasok! Wala si Kaambo ngayon. Gawa ng meron siyang mga kaganapan. Valentine's Day kasi. Baka nilabas niya si si Iska. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan. Ano? Dami nagre-react. Depende sa kasama. Minsan siguro. O kayo mag-isa. Minsan nabanggit ni Mamsi sa akin. Sinabi ko kay Mamsi, o di ba masarap yung bumabiyahe nag-iisa? Challenging. Sagutan lola ninyo, bakit? Ibig mo sabihin sa susunod ikaw lang ang mag-isa? Hindi. Mali. Ang ibig ko sabihin, minsan, masarap bumabiyahe mag-isa. Parang may adventure, di ba? Pag may kasama ka minsan, may KG. May KG. Kaya, sabi niya, ayan, nambubuli ka na naman, ano? Pastor Andrew! Anong masasabi mo? Minsan ba okay ba mag-isa? O naiisip mo ba minsan na mag-isa? Tatawa-tawa ka dyan, ha? Hindi, kasi minsan naiisip ko, masarap kaya mag-isa. Binigyan ako ni Mamsi ng pagkakataon mag-isa ako sa loob ng isang buwan. Alam mo pakiramdam ko? Ang sarap ng tenga ko. Maginhawa sa tenga. Kaso ang problema, wala nagluluto, wala naglalaba. Ayun lang. Yun na nga lang. Wala lang.
Anong tanong? Ang tanong, naisip mo na bang na maging mag-isa? Naitanong mo ba sa sarili mo yan? Masarap bang, okay lang bang mag-isa o talagang okay mag-isa? Pareho lang yun. Sagutin mo nga. Parehas lang ba yan? Sagutin mo nga. Ano? Andyan ba? Baka matamaan ka ng kidlat dyan. Magalit sa atin dito, dinig din. Nakikinig. Parang sinasabi niya, parang gusto natin, paminsan kailangan mag-isa. Kasi, katulad ko, kailangan ko rin mag-isa. Oh. Kasi kailangan kong i-isolate ko para magbasa, prepare ng mga preaching, yan. Oo nga. Tama. Mag-devotion, magmuni-muni. Oo. Kailangan kasi may gano'n, para walang istorbo. Kaya, kailangan minsan i-isolate ang sarili. Sa gano'n namang pagkakataon lang. Oo. Minsan Kaya lang kailangan naman. talaga, Diba? kailangan mag-isa rin talaga. Oo. Kasi minsan pag may mga kasama ka, kumbaga, walang idea pumapasok. Oo. Pagkatapos, may maisip ka man na di-disturb. Kailangan talaga, paminsan mag-isa talaga. Oo. Para may moment para kay Lord. Yun. Yung Moment yung kay Lord eh. yung bang pag-iisa mo panandalian lang or yung meron bang specific time na time frame, mga isang buwan, ganun. Wag na. Wag naman daw pang matagalan. Narinig ko nga. Ay, nag-react na. Narinig Hindi pang matagalan na. Pero hindi naman, siyempre. Gusto natin kahit pa paano. Yung time lang para kay Lord. Oo nga. Para tayo po. Si Jesus Christ, anytime siyang, di ba, nakikipag-usap sa Ama, ina-isolate niya sarili niya, iniiwan niya yung mga alagad. Siyempre. Sumakit sa bundok. Oo. Solitaire ang tawag dun eh. Miski Kasi minsan dapat meron tayong, hindi lang time para sa pamilya, Oo. laging time sa trabaho, Oo. hindi time para sa Panginoon naman. Yan. Kaya minsan, Mm. okay ang mag-isa, talagang okay mag-isa minsan. Kung para sa Panginoon. Hindi. Mag-isa ka lang naman eh. Hindi ka naman pag... Paano hindi ka kasi naman ibang bagay? pagdududa. Yung katulad niya, katulad ko, yung mag-isa. Minsan natatanong ko, nakaganon ako sa langit, nakatingin ako. Para bang masarap Parang, ito? parang okay mag-isa. Parang tahimik eh. No? Walang pumipingot ng tenga. Kaya yung tenga ko sa kabila mas malaki dito sa kanan eh. Kasi sa kaliwa. Kasi kapipingot ni Mams yan eh. Sabi ko, Tawa ko ng tawa. oh, Tawa ko ng tawa nung araan, December, 18, nagkasal ako sa Tagaytay. Malapit sa Tagaytay. May kinasal ako. So, ninong yung kaibigan kong pastor. So, ngayon, sabi nung kinasal, sabi niya, Pas, pwede ka bang mag-challenge para sa sa, para yung magbigay yung mga ninong-ninang. Tawag ba rito? Ang tawag ba doon? Yung pasayaw ba, 'di ba, para mag-abot. Magaling sa challenge yung sa ganun eh. So ngayon, nagsalita siya, pagsalita niya, sabi niya, we are so blessed, sabi niya, pinagpala daw. And then nung araw, ganyan din ako nung araw, sabi niya. Yung misis ko, alam niyo, yung misis ko nung araw, pangarap ko lang yan eh, yung misis ko na yan. Nung araw daw, pangarap niya lang daw yung misis niya. Oo. Pero ngayon daw, sabi niya, problema ko na yung misis ko, sabi niya. Yung dating pinapangarap niya daw lang. Ngayon, pinoproblema niya. Ngayon, problema niya lang daw. Ay, nako, buhay talaga. Pero masarap talaga mag-isa. Uh-huh. Para mas marami kang idea ngayon, maganda yung mga pananalita mo ngayon, maganda yung mga sineshare mo ngayon. Mas excited ka ngayon. Parang maganda nga yung airing mo ngayon eh. Halos isang buwan. Parang kakaiba. Parang mas inspired ka. Parang kasi bang walang interruption.
Walang interruption. Oh, yung pag nag-iisip, kasi minsan pa nag-uusap kami ni Mamsi. Kontrabida, parang si Bella Flores yan pag nag-uusap kami. Kaya lang, sa totoo lang, kahit gaano man masarap na mag-isa, pero iba pa rin talaga ang sarap na may kasama. Oy, Kasi nagkakaroon ng magandang kulay eh. sinabi mo. Di ba? Oo. Oo, kaya siguro once in a while, Yun. di ba? Lalo tigit kung para sa mga importanteng bagay na kailangan natin pagplanuhan at pag-isipan, Yan. at lalo higit sa Panginoon, di ba? Mhm. Nag-spend ka more time kay Lord, pwede yun. Pwede minsan. Talagang kailangan mo rin Paminsan-minsan lang. mag-isa. Ano? Paminsan-minsan. Minsan. Oo. Pero hindi rin naman tayo sasaya pag hindi ka rin naman sasaya pag wala si Ma'am Shi. Ha? At lalo pag mahaba na yung panahon. Maring ngayon mga isang buwan, medyo na-enjoy mo pa. Pero syempre, pag sumunod na mga 2 buwan na yan, Oo. mga si Ma'am Shi na hinahanap mo. Parang kasi ganun pa nag-uusap kami, parang kontento na ako nandoon siya. Nandito ako. Ayun. Parang bumabawi ah. Pero feeling ko kung masaya ka mag-isa, Oo. mukhang mas masaya si Ma'am Shi ngayon. Talaga. Hindi kaya. Ang mahirap nito, Pastor pag naubusan na siya ng salapi dyan nako. Babalik na. Siyempre, hindi lang yun. Oo nga. Tatawag dito yun. Oy, dagdagan mo naman yung ano ko rito. Budget ko, wala na akong budget. Yun lang. So akala ko sumunod ka na rito. Ay, nako. Yun pala, padala mo na lang dito. Yun. Yun nga, ibig sabihin. Ay, nako. Pero hindi lang na kasi sa loob ng isang linggo, isang buwan. Ngayon lang kami nagkahiwalay ng ganitong katagal. Normally, pagka bumabiyahe siya, ganyan, 2 weeks. Minsan ako naman bumabiyahe, mag-isa. Lalo pagka meron ako mga kaibigan na sa Asia, mga kaibigan kong Chinese, tsaka mga Taiwanese, na binibisita ko sila. 2 weeks, ganun lang. Pero ito isang buwan eh. Isang buwan. Yan, isang buwan. Oo, isang buwan. Kaya... So, mas na-enjoy mo ngayon dahil mas matagal eh. Oo, syempre. Kaya ang problema nito, isang linggo na lang, tapos na naman ako ulit. Babalik na Ayun na. siya ulit. So parang ang dating, yung 1 month na enjoyment mo. So ngayon, darating na yung darating na yung kapartner mo. Ayan, sinabi mo. Wala tayong magagawa eh. So, totoo sabi nila, yung yung kalapati, babalik din sa kanyang dating, anong tawag doon? Yung nest? Yung, yun, babalik din daw sa kanyang sa nest niya, ang tawag sa Tagalog ng nest. Pugad. Pugad. Ayun. Yun. Anyway, maganda itong topic mo ngayon. Anyway, so, yung don't be deceived. From the book of Galatians. Do not be deceived. Kaya ikaw, Papsi, baka nadideceive ka lang ng saya mo ngayon pag wala si Mamsi. Siguro nga. Pero that's not totally siguro nga. of your happiness. Bilang na nga mga hindi ka rin magiging bilang na yung mga araw mo. Bilang na yung mga Parang dumarating na ang parang kumbaga sa parang sinabi ni Fernando po yan bukas di ka nasisikatan. Dumating na ang Baldomero. Ano pangalan nun? dumating na ang araw mo. Yung ba? Di ka nasisikatan ng araw. Hindi ka nasisikatan ng araw. Yun. Tatapusin na kita. Sabi ni Ma'am Chi. Sabi niya, bukas di ka nasisikatan ng araw. Ay, nako. Siya. Pag-usapan na natin tong topic mo. Diba? Don't be deceived. Ipag-usap naman natin. Pili ko hindi naman napapakinggan ni Ma'am Shi yan. Saka wala naman nakakapakinig. Andyan, kasi kasama ni... Ano ba? Kasama ni Rejoice yan. Magkasama sila ngayon. Kasama ba? Oo. Ganun ba? Ano kaya reaction ni Ma'am Shi?
Anong gagalaitin na sa atin? O minsan sinabi niya sa akin, uy, bakit mo binanggit sa iRadio yung ano ha? Nag-iisip kang masarap ba mag-isa? Tinanong ako ng gano'n. Ay nako. Okay, sige. Umpisa mo na ito at nang makapagpahinga ng Sige maaga. po, pag-usapan natin. Okay, okay po. At ako rin ay maghahatid ng aking anak. Yung anak kong bunso ay guest speaker ngayon Aba? sa Okay. isang youth conference sa Malabon. O siya. So yun. Hatid ko rin siya bago mag-alauna. Let's pray. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. At muli, ang pagkakataon ay binigay mo para sa amin, sa akin, na makapag-speak po muli, makapag-share ng salita mo, Lord. My great privilege, Lord, to spread, to share your gospel, your scripture, your word, Lord. Your power, your blessing to us, Lord, na patuloy na magdadala sa aming katagumpayan, Panginoon. Lord, salamat po na patuloy po kami prepare sa oras po ito. Lagi naman po kami nagpapasiyasat ng aming mga puso. Ano man po yung mga nagawa at ano may mga nabanggit at nasabi namin, nangungumpisal na po kami, Panginoon. Patawarin na po kami. Hindi namin sinasadya ang aming pagkakasalita at pagkakasabi. Hindi naman po bukas sa puso namin, Panginoon. At alam mo yung puso namin, Panginoon. Kami nagpapatawad din sa mga nagkasala sa amin. Kaya patawarin din po kami sa mga taong napagkasalaan namin. Sa pangalan ni Jesus, Lord, let your guidance through the Holy Spirit, Lord, be with us, Lord. Accompany us, Lord, along with your words, Lord, as I speak and preach, Lord. In Jesus' name, Lord, maraming salamat. All the glory and honor and praises we give back to your name, Lord. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Ayan. Papsi, narinig niyo na rin yun, nagrepenta tayo. Lagi naman. So at least nag-advance na tayo, magrepenta tayo. Saan mo siya naroon, namingi na tayo ng tawad. Okay po, do not be deceived. Ayan, so, yung mga pagkakataon na baka nadideceive tayo, no? Siyempre, hindi rin natin pwedeng pasubalian ng Diyos sa buhay natin. Na kung minsan sa mga katwiranan natin at mga pangangatwiran natin. So, tayo may mga katwiran tayo sa buhay. Pero tandaan natin, kung hindi yan ang katwiran ng Diyos, hindi yan magiging pleasing para sa Kanya. So, huwag tayong ma-deceive ng ating mga sariling thoughts, ng ating sariling katwiran o righteousness, no? Even though it bases on the people na same thing na kanilang mga thoughts din ng thoughts mo. Tandaan natin kahit pa marami nagsasabi, kahit marami pang gumagawa, no? Kapag hindi yan nakatwiran ng Diyos, mali po siya. Kahit sabihin pa ng mga magaling, mahusay at matalinong tao, no? Kung ito ay hindi katwiran ng Diyos, do not be deceived. Kailangan ang katwiran ng Diyos palagi nating bibigyan daan. No? Ito pag-usapan po natin ay napakaganda. Na kumisan maaring sa mga kahit Kristiyano na, no? Okay lang kung non-Christian. Kumisan sinasabi sa atin na masyado tayong spiritual, masyado tayong maraming panahon sa mga simbahan, no? Kumisan yung mga salita at desisyon natin, kumisan palaging in consideration sa Panginoon, no? Na parang wala tayong mga salita at desisyon na hindi natin kinukonsider ang Lord. Kaya kumisan sasabihan tayo na masyado tayong religious. Pero alam niyo po, napaka-importante natin malaman kung gaano ka-importante na mas higit tayong lumugar, magbigay ng time, no? Ng panahon para sa Diyos kaysa sa mga bagay sa mundong ito. Ito po yung pag-uusapan natin. Do not be deceived. Huwag tayong malinlang, no? Dahil ang Diyos natin hindi nagbibiro, hindi nabibiro, no? So, kung ano man yung itinanim natin, siya nating aanihin. What we sow, that's the principle. That is the law, no? What we sow is what we reap. Amen. Kaya makikita niyo po ang resulta sa isang tao kung saan siya madalas, kung sino ang pinaniwalaan niya. Kaya ang sabi nga natin, you become of what you believe, no? You possess
of what you believe. Kung saan ka madalas, kung sino pinaniniwala mo, yun ang nagiging ikaw. No? Kaya napaka-importante na huwag tayong ma-deceive ng mga bagay na tinatangkilik natin. Na baka akala natin dahil sa katwiran at makatwiran na galing naman sa ibang tao na pag kinakatwiran natin, na tila baga parang tama, tingnan natin, baka mamaya hindi yan nakalooban ni Lord. No? Masigit tayong mas mag-lean, mag-recline, no? Maging reliance sa salita ng Panginoon kaysa sa ating sariling kaunawaan, kaalaman at kagustuhan. Even though kahit iba pa mga tao nagsasabi din yan. Dapat sa Diyos tayo mag-rely. Sa Diyos tayo masigit na maniwala at sumunod. Amen. Do not be deceived. In Galatians chapter 6, ito po pag-usapan natin, verse 7 at 8. Do not be deceived. Huwag tayong padaya. Huwag tayong palinlang. Ang demonyo, yan ang laging ginagawa sa atin. Dinadaya, nililang tayo. Akala nating magandang mag-isa. Pero hindi maganda po mag-isa. Kasi the moment na ang tao po ay nag-iisa, lalo't kung hindi sa Panginoon ang pag-iisa mo, sigurado po kasalanan po ang gagawin natin. Una, kung bakit marami pong nagpapakamatay, dahil laging nag-iisa. Po, Papsi, bakit ang isang tao po ay laging nagkakasala, nag-iisip ng masama, kasi nag-iisa siya. Ang tao pong lagi nag-iisa, walang inisip na tama daw yan. At lalo tigit, no, kung bakit maraming nagpapakamatay, dahil they always isolate themselves. Laging gusto nila alone, mag-isa. Kaya syempre, pag ang sa tao mag-isa, walang pipigil, walang magpapayo, walang mag-i-stir up ng kanyang thoughts and mind. Yeah. So napaka-importante palagi may kasama para palagi may nagbabantay, no? Kaya nga si Ate Banji, anytime kahit saan ako pumunta, laging kasama. Laging sumasama kasi importante talaga may kasama. No? Anytime, kahit saan tayo pumunta lagi, dapat may kasama. Kasi napaka-prone natin, no? Lalo sa mga, siyempre alam naman mga pastor, mga gwapong pastor, di ba? Napaka-prone po niya. Pero dahil nga may mga kasama tayo, no? Kasi pwede tayong madaya din eh. Pwede din ba tayong madaya sa mga kahinaan natin sa buhay. So, kailangan talaga nating may kasama. So, do not be deceived. Do not be deceived. Huwag tayo palinlang. Sa verse 7 ng chapter 6 ng Galatians, ito po yung sinasabi. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. In verse 8, whoever sows to please their flesh, from their flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So, yun. Napakaganda pag-usapan po niyan. No? Gano'n ka-importante na mas madalas, mas malaki, mas maraming panahon sa Panginoon kaysa sa konti. No? At sa mga bagay sa mundong ito. Gaano ba natin talaga ilalagay ang ating sarili sa spiritual na bagay? Kailangan ba talaga mabuhay tayo sa spiritual? No? Kailangan ba mas marami tayong panahon? Puro sa Diyos na lang ba tayo? No? Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we live by faith, not by sight. Amen. So tayo, nabubuhay na tayo sa pananampalataya. Nabubuhay tayo sa spiritual. Lumugar na tayo sa kingdom ni Lord. Ang Panginoon natin ang ating hari at siya ang masusunod sa buhay natin. The time na tayo po ay naniwala at nag-accept kay Jesus Christ, nag-repent tayo at nagpabaptize, no? Dapat matanggap natin na ang buhay natin ay sa Panginoon. Okay? So, huwag tayong pa-deceive. Sabi dito sa verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, no? Minsan nalilin lang tayo ng iba, pagkatapos nagiging katwiran na rin natin, na siyang lumilin lang na rin sa atin. Nakala natin tama, akala natin masaya, mas masarap, no? Pero hindi natin alam, kailangan natin talaga ang may kasama, kailangan natin talaga ang katwiran ng Diyos sa buhay natin, na mas siyang i-consider natin. Sa lahat ng gagawin, didesisyonan natin at sasabihin natin. Amen.
So huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaring toyain ng Diyos. We cannot mock God. Opo, kaya nga ang Diyos kung iniisip mo, binibiro ka, niloloko, hindi. Ang Diyos po ay seryoso sa buhay natin. Hindi siya nagbibiro, hindi siya napapabiro. Hindi rin siya pwedeng biruin. At hindi ka rin niya pwedeng biruin. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. What we sow is what we reap. Sabi sa verse 8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman, no, ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayo mapagod sa paggawa daw ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung di tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, naggumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay, so ang Galatians chapter 6, no, verse 8, the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. So yung nagtatanim daw, no, sa laman, no, ay aani ng pagkasira. Amen. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. At ang nagtatanim naman, no, sa Espiritu ay aani daw ng buhay na walang hanggan. So, si Lord na nagsabi po niyan. What we sow is what we reap. The one who sows to his own flesh will reap the corruption. But the one who sows to the Spirit will reap from the Spirit, no, reap the eternal life. So based on the agricultural metaphor about sowing and reaping, this is a concept of familiar in ancient agrarian societies. Tila baga parang same as nagtatanim din yan, no? Contrasting life led by selfish desires. O about yung flesh, yung ating mga ninanasa, no? Anong araw, alam natin na pag nagtanim ka ng mangga, alam natin na ani mo ay kapag nagtanim ka ng puno ng mangga, sigurado ang aanihin mo ay mangga. Pag nagtanim ka ng saging ang aanihin mo. So yun, kung ano tinanim natin, kung anong puno siya ang magiging bunga. With a life led by the Holy Spirit to show inevitable. So alam natin na kapag tayo po ay nagtanim sa laman, no, sa mga bagay sa mundong ito, sa mga temporal, ang aanihin natin ay corruption, pagkasira. Pero alam natin kapag tayo nagtanim sa spirit, no, alam natin na tayo ay ani ng eternal. Kasi ang bagay sa mundong ito, kasama ng ating sariling pleasure, ay mga temporal. Pero yung mga bagay pang espiritu, ito po ay mga lugar at mga bagay na pangwalang hanggan. Amen. With life led by the Holy Spirit to show inevitable, merong spiritual consequences na hindi kaya iwasan. Ibig sabihin ng inevitable, no? Dahil yan ang mismo, kaya nga sinabi nga, no, do not be deceived. Ang Diyos daw po natin ay hindi nagbibiro, no? So, ibig sabihin, yung sinabi niya na kung ano yung tinanim mo, siya mga anihin. Kung nagtanim ka sa laman ka aani ng pagkasira. At kung nagtanim ka sa espiritu, aani ka ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Certain po yun. Tiyak po yun, no? Hindi pwedeng maiwasan po ng tao yan. Talaga yung consequences ng destruction versus everlasting life, yun talaga ang mangyayari para sa atin. Magtanim ka sa laman, aani ka ng kasiraan. Magtanim ka sa espiritu o sa spirit, aani ka ng buhay na walang hanggan. Paul's letter to the Galatians addressing about legalistic teachers o yung mga Judaizers, no? Ito yung mga teachers, no? Yung mga Judaizers
who push Jewish law while Paul emphasizes true Christians freedom found in the Spirit. Ang tunay daw na kalayaan ay masunsumpungan, no, ay sa mga spiritual na bagay. Hindi yung sa laman. Kahit sabihin natin malaya ka, di ba, physically, wala ka sa kulungan, pero maraming taong laya, physically, no, pero emotionally, no, mentally, nakakulong po sila. So, ang spiritual, talagang siyang tunay na magpapalaya para sa atin. Maraming kasalanan, ang kasalanan, kinukulong tayo. Yung mga maling pananaw, kinukulong po tayo niyan. Kaya hindi tayo talaga nakakalaya, no? Kaya importante, yung spiritual, siya talaga ang magpapalaya para sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa katotohanan ng pagkakulong, tayo ay palalayain ng ating Diyos. Okay? Not self-effort, warning that trusting the flesh, no? Even through legalism. Mga bagay na alam natin, mga pang material, physical, hindi tayo totally talaga makapagbibigay talaga ng kabuuan ng ating tiwala. Kaya alam natin, ang lahat ng bagay sa mundong ito, though may kasiyahan, may konting galak, no? Pero alam natin, hindi yan ang lubos na makapagpapasaya. Parang tila baga, alam nating masaya mag-isa, kahit isang buwan pa yan, pero ang katotohanan sa puso natin, no, Papshi, na talagang hindi natin kaya mag-isa. Kailangan natin ng kasama. Amen. Kaya nga si Lord, di ba, na makita si Adan, sabi niya, it's not good for man to live alone. Kaya binigyan siya ng Eva. Kaya binigyan siya ng Eva. Hindi iba-iba. Kundi Eva lang, hindi iba-iba. Ayun. So, ito na po, number 1, no, sowing to the flesh. Pag nagtanim daw tayo sa flesh, investing life in selfish desires, in sinful pursuit, or even self-righteous effort, like legalism, leading to spiritual ruin, corruption, no, and separation from God. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman, no, ay aanin ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. So sabihin, kung mas priority natin ang mga bagay sa mundong ito, no, kaya nga 'di ba, kahit sa financial, pag sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Dahil kakainin lang yan ng tanga. Di ba? So mag-impok daw tayo ng kayamanan sa langit na doon hindi mananakaw at hindi masisira. Kung saan tayo nagtanim, yun ang anihin natin. So kung more tayo sa mga bagay sa mundong ito, tanim tayo sa mga fleshly desires natin, ang ending po nun ay corruption. Ang nagtatanim sa laman, sabi ng Panginoon, ay aani ng pagkasira. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman, ay aani daw ng pagkabulok mula sa laman. So number 1 is sowing to the flesh. Kaya alam natin na lahat ng bagay sa mundong ito ay may kasiraan, may pagkawasak. So hindi tayo pwede mag-impok dito na kahit sino pinakamayaman tao, gaano man kadami naging pera niya, no, sa mundong ito, sabi nga ni Manny Pacquiao, hindi naman natin madadala sa langit. Tama po ba? So lahat ng yan, sowing to the flesh. No, yung bagay na lagi mong inuuna yung sarili mong pleasure, sowing to the flesh po yan. No? Nabubuhay ka sa laman, hindi sa spiritual. Mas marami kang time para sa sarili mo, pero wala kang time para sa Panginoon. That is sowing to the flesh. Investing life in selfish desires. Yan po ang ibig sabihin yan. Very sinful. Pursuing for self-righteous. Nag-e-effort ka para sa mga bagay na pagkawasak o distraction. So yun, so hindi natin maluloko ang Diyos. Tandaan natin. Kung ano, saan ka tumanim, saan ka tumaya, yun ang yung magiging resulta. Pagkawasak. So number 2, sowing to the Spirit. Ang sowing to the Spirit, kaya tayo, di ba,
kung madalas tayong, balikan ko lang uli, sowing to the flesh. Pagdating na Sunday, imbis na para sa Panginoon, nabibigyan pa natin ng favor yung sarili natin. Pleasure, no? At interest. Imbis na ang Panginoon unahin, lagi natin inuuna yung sarili natin. Pahinga, may nararamdaman ng konti, walang pamasahe, no? Maraming gagawin, may trabaho. That is all sowing to the flesh. Self-centered, very self-righteous po yan, no? At mga selfish desire po yan. So, hindi yan ang gusto ng Panginoon na ipurso natin. Ayan po ay mga sinful na desire na may pagkawasak po siya. So, dapat sowing to the Spirit po tayo. Magkaroon tayo ng mas maraming time at panahon. Kaya kung tayo nag-iisa, masaya talaga mag-isa, totoo naman. Kaya lang, mas masaya kang nag-iisa kung yung pag-iisa mo ay spending more time with the Lord. Yan ang pinakamaganda pag-isa, katulad ni Jesus Christ. Mag-isa po siya, ang ginagawa niya, iniiwan niya palagi yung kanyang mga disciple, umakyat sa bundok, pagkatapos doon siya nagpe-pray, ina-isolate niya, sinasolitary niya yung sarili niya para makipagniig sa Panginoon. Yun. Sowing to the Spirit po yan. Yung marami kang time para sa Panginoon, marami kang time magbasa ng salita ng Diyos, marami kang time na mag-pray sa mga gawain kaysa sa panonood, sa pag-ML, no? Sa gaming, kaysa sa makipagchismisan ka at kung saan ka mamasyal, di ba? Mas marami mong pinipili na gawin na lamang yung mga bagay sa Diyos kaysa sa mga bagay sa mundong ito. That is sowing to the Spirit. Ibig sabihin, you are living according to the Holy Spirit's guidance, bearing the fruit of the Spirit. Yung love, joy, no? Yung sa Galatians chapter 5, verse 22-23, yung fruit of the Holy Spirit. So, yan ay yung mga sowing to the Spirit. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay ani na pagkabulok mula sa laman, ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay ani naman ng buhay na walang hanggan. Kaya alam natin na kung tayo po ay mas maraming panahon para sa Panginoon, alam natin na nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. At anytime na mangailangan tayo, kahit dito pa tayo sa lupa, no, marami tayong pag-aning makukuha sa Panginoon. At lalo tigit, yung pinaka-great harvest natin talaga ng ating, ng lahat ng blessing ng Diyos para sa atin, walang iba kundi doon sa kanyang kingdom, sa eternal life. No? Ito yung maglilid para sa atin, para magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kasi the more ka nagso to the Spirit, no, the more ang chances natin po talaga na magkaroon ng buhay na walang hanggan. We are living by faith, not by sight. Bagamat mahirap minsan maintindihan, na kung minsan lalo tigit sa panahong ito ng mga kabataan, ng mga Gen Z, no, na parang ayaw nilang masyadong spiritual. Pero siguro sa unang pagkakataon, huwag masyadong idikdik sa kanilang pagiging spiritual. Pero the moment talaga na unawaan natin ang kalooban at nasa Panginoon na tayo, nasa kingdom na tayo ni Lord, dapat ang pagyamanan natin ay ilugar natin ang ating mga sarili sa mga bagay na spiritual. Magtanim tayo palagi sa Panginoon. Lahat ng bagay na masigit nating piliin, no, na gawin ay mga bagay patungkol po sa Diyos. Amin po ba? Dahil ang mga nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin, sowing to the flesh, no? Ang aanihin po niyan, walang iba kundi distraction o kasiraan. Pero ang nagtatanim daw para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Yung mga nagtatanim, sowing to the Spirit, no, ito po ay aani ng eternal life. So ito yung mga consequences natin. Kung saan ka nagtanim, yun ang aanihin natin. Kaya ang sabi nga ng verse 7,
Huwag ninyo linlangin ang inyong sarili, hindi maaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya huwag tayong mapapagod sa paggawa daw na mabuti, sapagkat sa pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani kung hindi tayo susuko. So that is the consequences, no? Pag tayo, hindi natin kayang biruin ng Diyos, kung ano tinanim natin, ang aanihin natin. Kaya kung tayong magpapakapagod sa paggawa ng mabuti, no? Pagdating ng takdang panahon, ay aani tayo, no, sa ating Panginoon. Lalo tigit kung hindi tayo susuko, no, sa paggawa ng mabuti, no, ay aani tayo ng mabuti sa Panginoon. Amen. Kaya nga basta may pagkakataon daw tayo gumawa ng mabuti, no, sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa Panginoon, sabi sa verse 10, sa pananampalataya, no, gawin natin sapagkat lahat ng yan ay pagtatanim, no, sa Spirit. Walang iba pagkatanim natin yan sa Panginoon natin yan. Pag-iimpok natin yan sa kayamanan, ng kayamanan sa langit. So, do not be deceived. Muli, huwag tayong padaya. Kung saan natin nilulugar ang sarili natin, yun ang nagiging tayo. Kung saan tayo madalas, no, yun ang nagiging ikaw. Kung sino yung pinaniniwalaan natin, yun ang nagiging tayo. So, importante na masigit natin dalhin ang ating sarili sa lugar ng Diyos, no? Sa poder ng Panginoon, sa mga gawain patungkol sa Diyos, sapagkat ang ani nito ay hindi pagkawasak, kundi buhay na walang hanggan. Yan ang consequences na resulta na aanihin ng mga taong nagpapatuloy, nagsusumikap, naggumawa ng mabuti, na ang mabuti ay ayon sa kalooban ng Panginoon, ay anin ng buhay na walang hanggan. Amen. So yun lang po, do not be deceived. Huwag tayong magpadaya. Tandaan nyo po palagi, hindi nabibiro, no? Hindi nagbibiro ang Diyos. Seryoso po siya. At kailanman di natin masusuhulan ng Panginoon. Kaya dapat, kung ano yung instruction ni Lord sa atin, ibig sabihin, doon tayo sumunod. Huwag tayong magpadaya sa sarili nating unawa at katwiran. Kahit pa yan ay katwiran ng ibang mga tao at ng maraming tao, nakikita natin na ganyan ang katwiran nila, huwag natin kuning katwiran din sa buhay sapagkat yan ay may pag-ani ng kasiraan. Yung katwiran ng Diyos na tinuturo sa atin, magtanim tayo sa Panginoon, aani tayo ng buhay ng walang hanggan. Gumawa tayo ng mabuti na ayon sa kalooban ng Diyos na kabutihan, aani tayo ng buhay na walang hanggan. Magsumikap, magpumilit daw tayo na gumawa ng mabuti. Lalo tigit sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Aani tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Yun ang consequence natin. Yeah. Amen. Thank you po, Papshi. Thank you. Yun lang. May tanong tayo Opo. rito. Paano daw yung paano Opo. malalaman na nadideceive ka na? Halimbawa, may blessing kang dumating. Ang blessing minsan isa-isa lang eh. Pero kung sunod-sunod, sa halimbawa meron kang 3 blessing. Paano mo malalaman na nadideceive ka na? Blessing galing kay Lord. Siguro ganon. Di ba sabi nga minsan, may nabasa ako eh. Para ang kaaway kung hindi ka kung hindi kanya makuha, mawala sa Panginoon, gagawin kanyang busy, 'di ba? May ganon. So para akala mo nandiyan ka sa Panginoon pero nasa Panginoon ka rin. Deception 'yun, no? Yung maraming blessing, iniisip mo na maraming blessing, pero tingnan mo yung spiritual life mo. Kung gaano ka ba nagiging masaya. Na kung nagiging kasiyahan mo ba ay more on relying doon sa material at financial blessing. No, kaya mas more kang nagbibigay ng time para doon. Pero makikita mo kasi yung delightment mo, no? You are delighted in the spirit, no? Makikita mo na kung saan iba ang joy na meron yun eh. Na kahit wala kang pera, pero iba yung saya na meron kapag nasa Panginoon ka. Na-accomplish mo yung lahat ng instruction ni Lord, lalakaran mo yung purpose mo, yung ministry na binigay ni Lord sa'yo, lagi mong ginagawa, nagpapatuloy ka sa Panginoon, yun yung blessing eh, no? Kaya mas naniniwala ako na mararamdaman mo rin yun. Makikita mo na deception yun, no? Kapag unti-unting nilalayo ka ng material at financial na bagay, ay ang kaaway doon ka dadali katulad ni Jesus Christ, di ba? Yung dinisib siya ng
ng ni Satan o ng demonyo na sabi sa kanya, sige, sumamba ka sa akin, ibibigay ko lahat ng yaman na to para sa iyo. Pero hindi, kasi alam ni Lord na hindi yun ang tunay na yaman. May pagkawasak yun eh. Maaaring sumaya ka dahil mayaman ka, di ba? Maging hari ka. Pero that's for the meantime. Hindi yan everlasting. Deception nga yan eh. Di ba? Nakala mo, sarap. Sarap talaga may pera. Pero mo kahit ano mabibili mo. Kahit sa makakapunta ka. Saya-saya kayo maraming pera. Pero hindi mo alam, no? Nilalayo ka sa Panginoon para ipahama ka. Eh sabi ni Lord, mahirap sa mayaman na pumasok sa langit. Eh. May deception talaga po doon. Amen. Apo. Ito may isang tanong pa rito. Pastor, how... Pero kung sakali man, Papsi, Mm. kung sakali man, na yung mayaman ka, pero nakikita mo yung sarili mo sa Panginoon, na lahat ng kayamanan mo ay ginagamit mo kay Lord. Yan. Ayan, oo. Pwede pa yun. Oo. Oo. Tapos talagang yung blessing mo sa kabila ng pagpapatuloy mo sa Panginoon, pero dumadami pera. Yan ang blessing. Mm. Pero kung nalalayo ka sa Panginoon, hindi blessing po yan. Okay po? Parang si Colgate, ano? Mm. Opo. Binaligtad niya, 90% sa Panginoon at 10% na sa kanya. Mm. Hanggang ngayon ba ginagawa pa rin ba yun? Oo, ganyan din. Siguro, hindi natin Ganun. alam. Yan ang balita na binaligtad niya yung kanyang tithes. Yung tithes niya, 90%. Baka, Mm. baka noon lang yun, parang ngayon wala nang balita na gano'n. Ay, anyway, Parang na-realize natin na lugi siya eh. ganon. Nag 10% na lang. Hindi, joke lang. May tanong pa isa rito. Pastor, how can Apo. the believers avoid being misled or deception from false teachers aside from reading the Word of God? Di ba po, even the elect will be deceived? Oh, marami sinabi sa Revelation yan. Paano daw Opo. yung believer nami-mislead din ang mga believer, yung mga even pastors din na di-deceive. Opo, no, ang ganda po niyan. Meron ako shinare nung Thursday eh. Mm. Ako nakalimutan ko yung verse na yan. Na kailangan natin talagang yung 2 Timothy chapter 1 pala yon. Mm. Na instruction ni Timothy. Paul kay Timothy, no? Yung good deposit. Yung good deposit, yung tingnan niyo po kung ano sa 2 Timothy chapter 1 ata. Kung di ako nagkakamali, no? Yung good chapter 4 ba? Basta yung word na good deposit. Ibig sabihin ng good deposit, doctrine yan, aral na tinanggap ni Timothy kay Paul. Na tinanggap din ni Paul kay Jesus Christ yan. Yan yung aral. Dapat ingatan natin yan. Ingatan natin yan with the help of the Holy Spirit. Alam niyo po, meron sa amin, meron sa aming pumasok na pastor din. Kilala ko rin yung pastor na yun. Pumasok siya sa church namin, pero ang kakaibang spirit niya. Mm. At tumagal din siya na ilang buwan sa amin, pero the moment na talagang nagkagawain, pag nag-share kami ng Word of God, mag-share din siya, pero iba yung sineshare niya. Ano yun? Opo, alam niyo po yung sound doctrine. Yun yung ibig sabihin sound doctrine. Yung sound doctrine na yan yung doktrina tinanggap natin, good deposit yan, yung aral kay Kristo. Kapag may napakinggan kasi tayo, alam natin na mali. Alam niyo po, nag-react yung spirit natin eh. Opo, yung tenga mo. Kaya nagugulat ako, lahat ng mga elders ko, talagang sila, na parang iba yung aral mo. Mm. Biro mo may aral siya na 40 days pag namatay ang tao, nandito pa sa lupa. Wala namang ganyan na. Dahil biblical daw, Jesus Christ 40 days. Hindi naman gano'n ang konteksto nun eh. Pastor daw So siya. ngayon may gano'n. Kaya, Pastor daw siya. pastor siya. Hindi ko alam kung paano naging pastor. Pero sabi ko, ang aral mo mali. Mm. Mali, ang dami niyang aral na mali. So ngayon, malalaman mo na mali kapag yung good deposit, yung doctrine na meron ka tinanggap na tama, sigurado mag-react po yun. Alin sabay ng banal na espiritu mag-remind sa iyo, magkukonvict sa iyo na mali yung sinasabi niya. Kaya pag may maling aral, gusto lang, mag-react po talaga yun. Kaya dapat tayo, yung tinatanggap nating aral mula doon sa pastor natin, at the same time, aralin mo rin. Opo.
At pangalawa, tignan mo yung kinaaaniban mo, baka tama, baka mamaya. Eh kung tayo-tayo lang din, no? Magka-contemporary, mga evangelical, no? Mhm. Ang mga full gospel, born again Christian, yan eh, mga magka-contemporary yan eh. Ang mga major doctrine, pare-parehas tayo eh, no? Mhm. Talagang tayo gumagamit tayo ng hermeneutics, gumagamit tayo ng textual, no? Alam natin, ah, ang tawag dito, alam natin unawain ang salita ng Panginoon. At the same time, tingin niyo po, ay isa pa rin, dapat ikaw, alam mo rin kung nasa universal doctrine ka. Opo. Na hindi yung mga tipong katulad ka ng iba na kiniklaim na sila lang yung ligtas. Yan, yung mga given na yan, na mga false teachers yan, mga yan eh. So tayo, as long as we are in a universal doctrine, pagkatapos alam mo yung mga kasama mo at alam mo yung church mo, ang tinuturo ay tama at ganito. Mhm. Mhm. Doon ka manatili ka. O, kumati. Tapos, dapat talaga aralin mo rin. Kasi mismo, no, kapag may napakinggan kang aral, ngingiwi ka talaga. Kasi magre-react ng spirit mo. Kasabay ng Espiritu Santo magkukonvict sa'yo. Magre-remind sa'yo na mali yung napakinggan mo na aral. Mhm. Kasi may aral ka eh. Mhm. Mayroon kang good deposit na nakadeposit na sa isip mo eh. At Mhm. kasabay ng Holy Spirit, magre-remind sa'yo. Yan yung tinatawag na Oo, ganun tayo. false teaching, ano. Iba yung Opo, kasi sa panahon na yun, sa panahon ni Timothy at ni Paul, kung bakit niya palaging nire-remind si Timothy, kasi ang daming mga false teachers na makasama si Timothy, na mga nag-a-aspire na maging teacher din. Eh mga professional yung mga yun eh. Kaya nga binibigyan ng courage ni Paul si Timothy. Huwag ka panghinaan ng loob, binigyan ka ng kapangyarihan. First Timothy chapter 1 verse 7, binigyan ka ng Diyos na hindi ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng love at ng sound mind. Kompleto para sa ministry po yan. Kaya sigurado po na talagang hindi makakapanaig ang false teachers para sa'yo. Mhm. Kasi tama yung deposit na meron ka eh. Which is yung doctrine na tinanggap mo. Panindigan mo lang yun. Mhm. Pagka may napakinggan ka, i-refuse mo agad yun. Kasi magre-react yung spirit mo at magre-react ang Holy Spirit na nasa iyo. Mhm. Amen. Paano naman yung nagtuturo, mga especially kung mga isang pastor, ano, na yung tinuturo niya tama, pero doon sa ikinikilos niya mali. Hindi nakikita yung Ah, mga, 'di ba, deceiving din 'yun, 'di ba? hindi ang deceiving doon, ang problema doon, siya ang nadideceive. Kasi tama naman siya eh, no? Tama yung doctrine niya. Ang problema lang, ang mali niya, what we preach, no? Preach, ano tawag dito? Sabi ni Paul, ah, practice what you preach, yun ang sabi. Mhm. Dapat, kung ano yung pre-preach mo, dapat nga unang tinatamaan dyan ikaw eh. Mhm. Kaya na, syempre, hindi tayo nagko-condemn agad sa mga nag-judge sa mga ganang tao agad. Kasi alam natin na lahat naman tayo may pagkukulang, may pagkakamali, no? May kahinaan. Pero syempre, magiging laban para sa iyo yun. No? Na yung pinipreach mo, hindi mo naman ginagawa. Mhm. So malaking dahilan para hindi ka paniwalaan ng tao. Yeah. Kasi mas effective po talaga, tama yung tinuturo mo, tapos nakikita pa una sa lahat na pinamumuhay mo. Kasi mas maniniwala sila doon at mas gagayahin nila yun. Kaysa tinuturo mo lang, pero hindi naman nakikita sa buhay. Practice what you preach dapat. Opo. Meron pa isang tanong dito, sabi niya, Sige po. Pastor, how can we believers avoid being misled? Yun na pala yun. Avoid- Yun na pala. Ayun na ba yun? Oo, yung kanina. Mm. Oo. Naitanong na pala ni attorney yun. Ano tayo? Kaya nga sinasabi ng John chapter 5 ba, verse 49, Mm. na study the scriptures. Aralin niyo po ang salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Diyos, makapangyarihan yan eh. Na talagang ilalayo tayo sa lahat ng kapahamakan. Kahit na lalo tigit sa mga maling aral. Kasi yun yung good deposit na magiging meron tayo. Na siya magiging, ang tawag dito, magiging kalasag natin para ang mga maling aral Mhm. hindi maka-penetrate sa atin. Kasi ngayon, lang, ang daming pumapasok ng maling aral po ngayon. Ay. Lagaan na po sa Pilipinas ang mga maling aral. May mga extreme, grace,
mga may hyper grace, di ba? Biro mo ngayon yung mga taong tinitingala mo, yung mga taong mga padalas mong pinapakinggan. Biro mo bigla sila nagkaroon ng aral na ang salita, ang Biblia daw, hindi daw lahat doon salita ng Diyos. Pangalawa, wala na daw judgment, wala nang second coming, Oh, wala nang punishment. Biro niyo po, oo. 'di ba? Paano mangyayari? Bakit nangyari 'yun? Samantalang itong mga taong ito yung mga taong ito yung mga taong pinapakinggan mo. Bata ka pa, pinapakinggan mo na pero biglang na-deceive. Tapos yung iba mga kasama niya, mga kilalang tao, mga kilalang mga pastor na talagang mga pinaniniwala ng mga iba't ibang mga Christians. Yan. Biro niyo po, meron mang hindi na naniwala na out of their church. Pero yung mga members ng church na yan, still nagre-remain sa kanila. Paano hindi madideceive? Na-deceive talaga? So lang, may pinakamalaking reception, simbahan, leader eh. Opo, biro mo kahit anong scandal na nangyari sa simbahan. Pero magugulat ka, kayang-kaya nilang Lusutan. pangatwiranan yun para wag lang mawala yung mga tao sa kanila. Yan. Opo, kaya dapat may aral talaga. At wag kang mag-rely sa tao, sa simbahan. Mag-rely ka talaga sa aral. Amen. Opo, para hindi ka ma-deceive. Kasi madideceive ka. Pero mo, may isip mo, mali na yung tao na pangatwira. Mali na yung pastor o mali na yung leader. Mali na yung ministro, di ba? Nakikita mo yung simbahan, sobrang hayag na sa kasamaan at kamalian. Pero bakit nananatili ka? Natatanggap mo at nabibigyan mo ng sarili mong katwiran. Nananatili ka. Malaking problema po yun. Ibig sabihin, wala kang good deposit, wala kang doctrine, wala kang sound mind. Ay, hindi pala sound mind. Yun nga, tama, wala kang doctrine. Okay. Hindi mo talaga tunay na alam ang aral na dapat mong ipaglaban. Yun ang mali. Maling-mali talaga. Kaya tayo dapat mga Kristiyano, kung marami tayong malaking kasalanan natin, number one kasalanan natin, pag tayo napunta sa impyerno dahil sa katwiran natin, paninindigan natin mali. Kasi dahil hindi tayo nag-aral talaga. Mag-aral po. Huwag tayo manatili sa pangatwiran na natin kasi mali talaga. May katwiran na ang Diyos para sa atin na dapat doon tayo talagang manatili. Hindi ba Amen. malaking parusa yung na Ano nakadeceive po? doon sa nakadeceive ng tao sa mga oo, yan. Yung nagtuturo, di ba Apo. malaking kaparusahan Apo. yung ginawa nila? Hindi, yun po talaga double ang punishment ng mga tao nagtuturo ng mali. Kaya mas maigi nga, di ba? Pero pares-pares din. Hindi ko lang alam kung gaano yung double nun. Kung double hit ka, yung katulad din sabi doon, di ba, na 7 beses na init ang magiging impyerno mo, di ba? Yun, yung nabasa Hindi ko ko alam, na rin. pero mas malaki, ibig sabihin lang, mas malaki ang responsibilidad mo. Yeah. Opo, kasi nagturo ka ng mali. Dahil pinahamak mo yung sarili mo, di ba? Tapos pinahamak mo pa yung kapwa mo. Yun ang malaking kasalanan. Okay. Amen. Sige. Opo. Closing prayer na tayo. Siyempre, sama mo na uling ating suki. Si Nanay Oo. Irene Sino po? Manalo at saka Opo. si Nanay Luz Conpirido. Yan, yung mga Opo. puro mga recovery naman sila eh. Opo. Yan. Opo. Thank you naman sa Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Nagpuputol-putol ka, Pastor. Nawala na. Thought sa buhay na mas more kami mag-lean, mag-solot sa mga bagay na spiritual patungkol sa Panginoon. Mas gawin namin ang mga bagay na kalooban mo, hindi ang nais namin, kalooban namin, o pleasure ng laman namin, Panginoon. Kasi hindi ka pwedeng pasabalian, hindi ka pwedeng maloko, hindi ka nagbibiro at di mo kami binibiro. Kung ano yung sinabi mo, yun talaga ang mangyayari. Huwag kaming umayon sa mga katwiran ng ibang tao na masyado kami spiritual. Pero yun talaga kailangan namin maging spiritual talaga kami because we live by faith, not by sight. Hindi na kami nabubuhay sa mga bagay sa mundong ito, Panginoon. Though we still here, pero hindi na ito ang lamang para sa amin. Ang lamang para sa amin, walang iba kundi ang gawin ang nais at kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. Kasi
Sayang ang pagkakilala. Sayang yung opportunity na meron kami, Panginoon, sa iyo na buhay na walang hanggan. Kung dahil lamang sa mga katwiran na ini-insist namin, Panginoon, para sa iyo, iyon na makapagpahamak para sa amin. No, wag mangyari, Panginoon. Kundi bagkos, tulungan mo kami, Panginoon, more to be strong, to be empowered, Lord, sa mga salita mo. Importante sa yung good deposit, yung doctrine na meron kami, Panginoon, na dapat naming patuloy na pagyamanin, na hindi kami ma-deceive ng mga maling aral, na mga maling mga katwiran ng mga tao. Na kahit nakikita namin yung kasamaan, kamalian ng mga simbahan at leader, pero natatanggap namin dahil sa sarili naming katwiran. Pero hindi katwiran mo yun, Lord. Kaya Lord, sa ngalan ni Jesus, pagpalain mo kami. Dalain ko po, pagpalain mo po ang iRadio at patuloy pang payabungin, pagpalain, pagyaman, extend ang territory, Lord. At dalain ko, Panginoon, pagpalain mo si Papsi at si Mamsi. At patuloy kong dalangin, Lord, na pagalingin niyo po totally. Nakita ko naman yung recovery ni Mamsi. Patuloy mo siyang palakasin, pagalingin, Panginoon. At patuloy mo siyang pagpalain sa kanyang buhay. At dalayan ko po, Panginoon, ngayon din, isang aming kapatiran, Lord, nakalimutan ko yung pangalan, pero extend mo po ang iyong makapangyarihan kami sa kanya. Nawa ay ipalakasin mo rin po siya at pagalingin. In Jesus' name, Lord. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. 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 Okay, Pastor. Sige, ingat ka sa biyahe. Opo, ito. Tawarin niyo na ako. Naglalakad ako habang I know, nag-check. nagmamadali na. Pero nakapikit na. Pero nakapikit naman ako habang naglalakad. Okay. Sure lang po. Opo. Sige, ingat-ingat na lang. Opo. Okay, kita-kits tayo Opo. ulit. Okay. Opo, kita-kits tayo. Kita-kits. Bye-bye. Bye-bye. Okay, sige po. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Pastor Andrew Busito, don't be deceived. Minsan, makikita mo naman, mararamdaman mo naman yun. Di ba? Kapag may mga nagtuturo, nagsasalita dyan na parang taliwas doon sa iyong pananampalataya at sa iyong paniniwala na may mga nagtuturong ganyan. Tama sabi ni Pastor Andrew na mapapataas ang kilay mo. Yeah. Pagka ganun siguro the best mong gawin ay lumayo ka na lang. Dahil hinihila tayo niyan o hihilain ka niyan papunta sa maling kaalaman, maling turo. Kumbaga, nagtuturo yan, 1 + 1 = 4 or 3. Ibang atang usapan yan. May mga pastor na ganyan na nagsasalita na nag-iimbento na ng kanilang mga itinuturo. Okay, madalas ako naka-encounter na ganyan na hindi sila pastor kundi ibang mga sekta, yung katulad ng mga Jehovah or iglesia. Siguro pakikinggan na lang natin sila. At kung ano yung kaalaman mo, wag mong isusuko yung natutunan mo at naintindihan mo doon sa itinuturo nila. Sasabihin nilang kami ang tama, kayo ang mali. Or maaring sila ang mali, ikaw ang tama. Kaya ang napaka-importante po sa ating lahat na mananampalataya, magbasa at mag-aral tayo ng Biblia para kung may mga tao man na nagsasalita o nagtuturo, alam natin at naintindihan natin ang kanilang mga sinasabi. At maraming salamat po sa inyong lahat, guys, and ingat po kayo. Happy weekend sa inyong lahat. Kita-kits tayo uli next week. And hopefully, maging maganda ang fruitful ang inyong weekend. Hi guys! Good morning, Northland! Psalm 150 says, let everything that has breath praise the Lord. That's what we came here to do. So if you know this song, jump in. I asked my friend Jonathan here to help me out. Come on, put your hands together for every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah.
naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.